Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinuno, kawal at kawani ng Hukbong Katihan ng Pilipinas. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group. Ngayon po ay Wednesday, March 26, 2025, sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, malinaw ang paalala ni Jesus. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan ni Moises o ang mga isinulat na mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa ito, kundi upang tuparin. Sa madaling salita, naparito si Jesus hindi upang tanggalin ang mga kautusan, kundi upang ipakita sa atin kung paano ito isabuhay na may puso. Hindi sapat ang pagsunod sa letra o titik ng utos. Kailangan itong maisabuhay sa pamamagitan ng pagmamahal. Tayong mga sundalo ay sanay sa utos. Kapag may command o kautusan, agad tayong kumikilos. Alam natin ang kahalagahan ng disiplina. Ngunit ngayong panahon ng Kwaresma at ayon sa mabuting balita, ang tanong sa atin ay hindi lamang sumusunod ba ako, kundi paano ako sumusunod? May puso ba? May pagmamahal ba? Minsan pag Kwaresma, iniisip natin agad kung ano ang isusuko ko. Kape ba? Bisyo ba? Social media ba? Pero ang tanong ng Diyos ay mas malalim. Handa ka bang mapalapit sa akin? Hindi lamang sa gawa, kundi sa puso. Halimbawa, ang sundalong may puso sa serbisyo. Isipin natin ang dalawang sundalo. Parihong nasa oras, parihong disiplinado. Pero yung isa, ginagawa lang ang trabaho dahil sa takot sa parusa. Yung isa, ginagawa ito ng buong puso dahil mahal niya ang kanyang bayan, ang kanyang mga kasamahan, at ang kanyang sinumpaang tungkulin. Parihong sumusunod, pero alam natin kung sino ang tunay na leader, ang may puso sa serbisyo. Ganon din ang paanyaya sa atin na Jesus. Kaya kapag nagpapatawad ka, hindi lang dahil utos yan ng Diyos, kundi dahil gusto mong maging malaya ang loob mo bilang tao at sundalo. Kapag nag-aayuno ka o nagbibigay sa nangangailangan, huwag lang dahil tradisyon ito, kundi para mas mapalapit ka sa kapwa sundalo, sa pamilya at sa Diyos. Kapag iniiwasan mo ang kasalanan, huwag lang dahil bawal, kundi dahil ayaw mong sirain ang iyong ugnayan sa Diyos na siyang pinagmulan ng tunay na dangal at lakas. Hindi po nagtuturo sa Jesus ng shortcut. Ang kanyang halimbawa ay tapat na pagsunod. Hindi dahil natatakot siya sa utos, kundi dahil mahal niya ang kanyang ama at ang sangkatauhan. Kaya ngayong linggong ito, hamunin natin ang ating sarili. Ako ba ay sumusunod lang para makaiwas sa mali? O dahil gusto kong lumago sa pag-ibig sa Diyos? Tayo ay tinatawag hindi lamang para sumunod, kundi sumunod ng may dangal, may puso at may pananampalataya. Hindi sapat na makaligtas lang sa parusa. Ang layunin ay lumago sa pag-ibig. Amen. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, sa buhay naming mga sundalo, sanay na po kami sa pagsunod. Araw-araw, may utos, may misyon at may hamon. Ngunit ngayong panahon ng Kwaresma, tinatawag mo kami hindi lamang upang sumunod, kundi sumunod ng may puso. Turuan mo kaming gampanan ang aming tungkulin hindi lamang sa kailangan, kundi dahil ito ang aming pamamaraan sa pagmamahal sa iyo, sa aming kapwa at sa aming bayan. Kapag kami ay napagod, palakasin mo kami. Kapag kami ay nalilito, liwanagan mo ang aming landas. Kapag kami ay natutuksong magreklamo o sumuko, ipaalala mo sa amin na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa iyo. Panginoon, gusto naming sumunod sa iyong kalooban, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananampalataya. Hindi lang para makaiwas sa kasalanan, kundi para mas lumalim ang aming ugnayan sa iyo.
Bigyan mo kami ng puso na marunong magmahal, kamay na handang tumulong, isip na laging gumagalang sa kapwa, at paninindigan na tapat kahit walang nakatingin. Ngayong Kwaresma, linisin mo ang aming puso at gawin mo kaming mga sundalo ng tunay na liwanag, ng pag-asa at ng pag-ibig. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.